Very strong din po yung statement ng ating presidente, yung mga nagsisingit sa budget natin, kapag hindi po yan aligned sa National Expenditure Program natin na binusisi na yan ng executive, binusisi na yan ng DBM, inaprubahan na ng presidente yan, kapag yung ipapasa ng House of Representatives at ng Senado ay hindi aligned doon sa NEP, ibibito ng presidente yan, ibabalik niya yan. Kasi maraming mga hocus-pocus pagdating sa BICAM, nag-i-insert ng mga budget. Isa yan sa dahilan kung bakit nababash yung gobyerno. May mga senador na nagpapasok ng billions of pesos, tapos malalaman mo, sa probinsya niya pala iaalat yung napakalaking pondo na yan. Ako po, isa yan sa ayaw na ayaw ng ating presidente. Ibabalik niya yan. Di baling mag-reenacted budget tayo, ibig sabihin ng reenacted budget, yung budget ng previous year, yun ang i-implement. Yun ang gagamitin sa 2026. Pa-explain lang natin ng konti. Ano ba yung NEP? Yung NEP po, yan po ang National Expenditure Plan or Program na nanggagaling sa DBM, ni Secretary Amina Pangandaman. Sinasubmit yan after the SONA, isinasubmit niya sa Kongreso. Both houses of Congress, sa House of Representatives at sa Senate. Ito namang Congress na to, i-deliberate naman yung NEP na yan. No? Kapag nakagawa na sila ng final version after bicameral conference committee, ibig sabihin, nag-meeting na yung House of Representatives sa Senate at meron na silang final version, itong NEP na to nagiging General Appropriations Bill. Bill muna. Bill muna. General Appropriations Bill. Itong GAB na to, isasubmit sa Malacanang. Ngayon, kapag nagustuhan ng Pangulo ang bill na ginawa nila, itong budget na to, pinirmahan niya, yun ang tinatawag na General Appropriations Act. Nagiging batas na yun. Yun ang dapat ang sundin pagdating sa budget. Ang problema kasi, dahil may mga nag-i-edit, may nag-hocus-pocus, may mga nadadagdagan. Insertions. Kilala niya. Kilala namin. Ang tanong dyan, bakit kaya sila nag-i-insert? May pakinabang ba? May ano ba sa kanila? May tutulong ba sa kanila yan pag-insert na yan? Palirista. Walang iba kundi ROI. ROI ng nagastos mo nung eleksyon, kailangan mo mabawi. Kasi kung maraming project sa lugar mo, kung maraming project sa lugar mo, kickback. Di ba? Babalik sa'yo yan, at ROI. At karamihan dyan, nasa pagmumukha ng flood control. Totoo. Tapos, ang masama dyan, kapag malakas ka sa nag-i-insert o sa mga Panginoon, no, mas malaki yung iyong insertion. No, kung di ako nagkakamali, yung Bulacan nakatanggap ng 12 billion eh. Oo, Bulacan. Ngayon, sa budget ngayon, di ba? Kaya itong administrasyon na ito, kasi mas mahigpit si Presidente ngayon susuriin namin yan Talagang ibabalik namin yan sa iyo pag nakita namin na may mga siningit kayo dyan At pansinin ninyo, sinimulan niya na yan, 2020, budget for 2025, sinimulan niya na yan, yung mga unprogrammed funds, unprogrammed appropriations, binito niya yan. Napakalaking halaga. Ibig sabihin, binawasan niya. Sabi sa inyo, huwag niyong gagalitin ang ating Pangulo. Nakamatindi pala dyan, inutusan na pala ni PBBM, balik mo sa isang inutusan na pala ni PBBM ang Regional Project Monitoring Committees na i-validate nila kung alin ang totoo, alin ang palpak, alin ang unfinished o fake projects para may managot. Kasi kung mag-insert ka, weak leader pa yan mag-insert ka ng halimbawa, mag-insert ka sige 2 billion flood control project sa lugar nyo. Ghost project pala yan, di ba? Hindi na ma-validate. Kuha taong bayan dyan, tayo rin ang babahayin dyan. Parang gusto ko na tumakbong senador sa susunod, hindi nakagawad Saan ba? Kagawad saan ba? Saan ba yung plano mo? Alam mo, palirista, tutulungan kita, ipopromote kita. Kasi gusto ko kung paano mo banatan sa entablado ng mga dilis. Isipin mo, grabe, lalaki ng insertion. Buhay ang pamilya. Ang magandang move naman dito, kasi nung sinabi ng presidente sa SONA yan, in fairness sa House of Representatives, umaksyon agad, nagsalita agad dyan si Romualdez Speaker Romualdez. Ang sinasabi niya, yes boss. Diba? I-open nila yung bicameral committee conference. Hindi lang ata yung bicameral I-open nila. yung mismong deliberation. Kasi deliberation. Both Senate and Congress or House of Representatives, magkakaroon ng deliberations yan sa mga departments, di ba? Sa mga heads of agencies. Okay?
Yun pa lang dapat open na yun. Ngayon naka-live stream na yan eh. Yung deliberation, naka-live plenary sessions, naka-live stream na yan at nasa Congress TV din yan. Yung BICAM naman yung BICAM kasi ano yan eh, closed door yan eh. Pero sabi ni Speaker Martin Romualdez, magkakaroon ng budget reform. At iyan, isa sa publiko na natin yan, yung mga civil society organizations, pwede na kayo mag-participate. Which is malaking bagay yan. Kaya ngayon nung sinabi ni Speaker Romualdez yan, agad sumang-ayon ang ating Pangulo na gawin yan. Diba? Dahil gusto niya talaga maging transparent ang tungkol sa budget. Ang masaklap, ang Senado nagsalita rin. Ang sabi ng Senado, ito parte lang daw ng demolition job. Pero depende ng demolition job, pero inamin niyang merong 142 billion na insertion. Sabi niya, hindi naman daw illegal. Baka nalito lang yun, baka nalito. Ang matindi pa rito, nalito na sa daming numero nasa isip. Sabi ni PBBM, kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. The list of project will be published for public review. Nako, yan ang mahirap dyan. Magkakaalaman ng mga pangalan. Matalino talaga ang Pangulo Magkakaalaman. Diba? Kasi kapag nakapublish yung mga proyekto palerista, malalaman ng mga taong bayan, lalo kung taga doon ka, kung saan malapit yung proyekto, na kung totoong nagkaroon ng project na ganyan. Correct. Diba? At saka kung magkano. Oo. Tapos, ikaw, pag nalaman mong ghost project yan or hindi naging maganda yung project na yan, ikaw na mismo magsasabi sa gobyerno. Ikaw na mismo magsusumbong. Hindi kaya mapahiya talaga yung mga politiko dyan. Maraming mapapahiya dyan. Maraming mapapahiya talaga yan. Diba? Especially, ang dali na mag-post sa social media eh. Diba? Correct. Kukunan mo lang yung picture eh. Katulad ng mga nakaraan na kakopy. Yung daan. Wala naman pala patutunguhan ng daan, pero nilagyan ng bridge. Yung mga ganun, di ba? Dead end pala yung daan, tapos lalagyan mo ng bridge. Kaya nang sinabi ng presidente yan, na isa sa publiko yan, maraming namutlang congressman. Talaga. Talaga mamumutla may sila. Alam mo, itong maganda sa gagawin ni PBBM. Itong sinasabi ng iba na pananakot lang daw ito sa mga congressman para raw hindi bumaliktad sa kanya. Tutusin, hindi niya po yan kailangan. Kasi hindi na yan tatakbo. Presidente na yan eh. Hindi naman yan gaya ng iba na sakin na nagbe-mayor, na nagko-congressman pagkatapos ng presidente. Alam niyo, pag tinanong si BBM, alam ko ang sasagot niya. Ano sasagot niya? Watch me. Watch me. Diba? Sabagay. Pwede. Pero sa totoo lang, ako natatakot kay PBBM. Pag pinagpo-post sa yung mga pangalan ng mga buhayan yan, ako natatakot. Tapos sabihin pa niya, okay, tatlo, i-vlog niyo itong mga pangalan na ito. Patay tayo dyan. Kasi basa muna tayo ng comment bago tayo mag-proceed, no? Kay Jocelyn Legaspi. Ayan, watching from Science City of Muñoz. Nueva Ecija. Good evening po sa inyo. Ay, nandiyan kami nakaraan Shoutout po. Si Bebang, wala pong ginawa si Villanueva dito sa North Sagaray o pinagawa nasa bulsa niya yung. Hindi po kami nagsabi yan, binabasa ko lang po yun. 12 billion. 12 watching billion. Jocelyn Legaspi, watching from Science City. Hindi po talaga sa lugar nyo. Hindi po namin i-confirm kung totoo o hindi. Ayan, Star Barrett, ang tawag po sa ginawa ni Vice Pusit ngayon, kapal ng muka. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, mahiya naman sila sa ating mga nagpapasweldo sa kanila. Kaming mga OFW na tinitiis na mahiwalay sa aming pamilya. Wala kasi. Para makipagsapalaran. Sa ibang bansa. Ayun. Magtrabaho naman siya. Hindi yung travel lang. Ay, tama. Totoo naman din. Tamik sila nagko-comment, pataas ang pataas. Mabilis kasi umangat yung comment. Swerte, ang susunod na presidente, wala na siya trabaho. Kasi ngayon pa lang. Alam mo, hindi po swerte. Stress sa kanya yan. Pressure sa kanya yan. Pressure sa kanya yan. Kung paano niya hihigitan si PBBM, lahat ng ginawa ni PBBM, dapat higitan niya yan. Hindi pwedeng talo siya ni PBBM. At saka i-sustain niya yan kasi maganda na. Ito, sige. Kaya, speaking of susunod, kaya dapat po piliin natin ang tamang maging Pangulo sa susunod na eleksyon sa 2028. Kailangan. Kaya pag-isipan na po natin, wag na po tayong padaan sa mga drama-drama, sa mga arte-arte, sa mga binabayarang vloggers para i-promote sila. Kailangan iboboto natin. Alamin po na agad natin kung ano ang nagawa na niya sa bayan. Correct. Kailangan iboboto natin matalino gaya ni PBBM. Masipag, may malasakit, pagmahal, hindi tanga, hindi payabang, hindi padrama, hindi kurap at hindi puro bakasyon. Meron ako dadagdag. May asawa at pamilyang maayos. Kahit walang asawa, basta may pamilyang maayos.